Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kasi minsan sinusumpong ako ng senior moments. Alam po ninyo, nasa huling bahagi na tayo ng ating Kapaskuhan. No? Ibig sabihin, nasa panahon pa rin tayo ng Pasko. No? Christmas season. No? At nung nakaraang linggo, last Sunday, pinagdiwang natin yung dakilang kapistahan ng Epipania, no? Kung maalala ninyo, ang pagpapakita ng Panginoon sa buong mundo bilang liwanag ng lahat ng bansa. No? Kaya nasaksihan na natin yung iba't ibang Epipania ng Panginoon. Nung Pasko, anong Epipania? Araw ng Pasko. Nung ipinanganak si Jesus. No? Inihayag na ang sanggol, ang prinsipe ng kapayapaan. No? Nung Epipania, nung linggo, inihayag naman yung bagong silang sa tatlong mago, mga pantas na galing pa sa silangan. No? Bilang sugo ng Diyos. Kaya sa iba't ibang Epipania, sa ating mga pagbasa nitong mga nakaraang araw, no, unti-unti nang tumatanglaw at kumakalat ang liwanag ng Diyos. No? Sapagkat yan ibig sabihin na Epipania, ang liwanag ng Diyos ay kumakalat na. Mula dun sa maliit na tala na naging gabay ng mga pantas, unti-unting nagliliwanag bilang gabay. Sa ating ebanghelyo ngayon, paano sumilay at kumalat ang liwanag na ito ng Epipania ng Panginoon? Paano? Una, syempre, sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Biruin nyo halos buong araw na nangaral si Jesus sa mga taong ito. No? Para bagang walang kapaguran itong si Jesus. No? Pangalawa, bukod sa pangangaral, yung pagpaparami ng pagkain, tinapay at isda. Dito nabunyag, dito nakita at nahayag na si Jesus nga ang sugo ng Diyos, ang propeta ng Diyos. So, ito'y isang uri ng Epipania ng Panginoon sa mga tao sa oras na yon, no? Nung siya'y nangaral, nung siya'y nagparami ng pagkain, at silang lahat ay nabusog. Ano ba ang mga aral na mapupulot natin sa ating ebanghelyo ngayon? Una, itinuturo sa atin na meron tayong Diyos na mahabagin. Kapansin-pansin, sa unang bahagi na ating ebanghelyo, ang pangunahing katangian ng Diyos, ang pagka-maawain. When Jesus saw the crowds, the vast crowd, His heart was moved with pity for them. Sapagkat sila'y parang mga tupa na walang pastol, kaawa-awa. No? Sunod ng sunod sa pastol. At dahil sa habag ni Jesus, unang-una, sinikap niyang dalhin sa kabilang ibayo yung kanyang mga apostol upang malayo ng kaunti sa mga tao, upang sila'y makakain muna, no, makapagpahinga, at syempre, upang maturuan din Jesus, mabigyan ng instruction ng sarilinan. Subalit, sinundan pala sila ng napakaraming tao pagdating nila sa kabilang ibayo, sa pangpang. Ano nangyari? Si Jesus, sa halip na magalit, tulad ng natural nating reaksyon sa ganitong pagkakataon,
nahabag pa nga ang Panginoon. No? Naawa pa nga sa napakaraming taong nagdagsaan pagdating nila doon sa kabilang ibayo. Mga kapatid, malambot ang puso ng Panginoon sa mga taong nangangailangan. Madali siyang maawa sa atin. Kaya nga, nakatitiyak tayo na meron tayong matatakbuhan sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Pangalawa, binubusog ni Jesus ang mga nagugutom. Give them some food to eat. Wika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pakainin niyo sila. Salip na agad-agad pa uwiin. Baka mahilo sa daan. Dito may kita natin na tinutugunan ni Jesus ang pangailangan ng katawan at kaluluwa. Pero inuna ni Jesus ang kaluluwa. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Yung spiritual nourishment na kinakailangan natin sa buhay. No? Hindi lamang binusog ni Jesus ang mga tao sa salita ng Diyos, sa mga aral, kundi pati na rin yung kanilang sikmura, yung kanilang katawan. No? Ayon nga kay San Marcos sa ating Ebanghelyo, higit kumulang na 5,000 kalalakihan ang nakinabang. No? Ang dami, no? May lumabis pa. No? Hindi pa kasama din mga kababaihan ng mga bata na naroon. Kaya, tinutugunan ni Jesus ang kanilang pangangailangan. Kaya nga tayo din ay tinuturuan ni Jesus na matutong dumamay sa iba, na tayo maging pastol din sa ating kapwa-tao. Pangatlo, si Jesus pa rin ang gumawa ng paraan upang mapagkasya ang ilang tinapay at isda sa napakaraming taong dumagsa. Si Jesus pa rin ang gumawa ng paraan. 5 loaves and 2 fish. Kakaunti, kulang na kulang sa napakaraming tao. Di ba tayo din bilang Katolikong Kristiyano, minsan dumadating tayo sa punto na yung bang nagigipit tayo sa ating pamilya, sa ating tahanan, yung mga pangangailangan ng mga bata, kinukulang, no? Sa pag-aaral, mga makakain. No? Minsan nahirapan tayong pagkasyahin yung sahod natin linggo-linggo o kaya buwan-buwan. No? Pero, alam nyo, kung tayo patuloy na nananalig sa Diyos, kung tayo patuloy na nagdarasal lagi-lagi, kung tayo nagsisimba, at tinutupad natin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos na rin ang gagawa ng paraan, no? Upang makatawid tayo sa oras ng kagipitan. Tulad na nangyari sa ating Ebanghelyo ngayon. No? Problemado yung mga alagad. Paano to? No? Kailangan natin 200 denaryo para mapakain ang libu-libong taong ito. Saan tayo kukuha nun? No? Balisa sila. Pero ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. No? Kaya nga, sa buhay natin bilang Katolikong Kristiyano, hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa. Ang kailangan lamang natin ay pananalig sa tulong ng ating mahal na inang si Maria. No? Mary, mirror of justice. No? Salamin ng katuwiran si Maria. Sapagkat ang katarungan o katuwiran na ginagamit ni Maria ay makadiyos. Galing sa Diyos. No? Sa tulong na mahal na birhen na kanyang ina. No? Ina ni Jesus. Kaya, kung mapapansin ninyo, no, Pasko pa tayo ngayon, ha? Noong Disyembre
sinimulan natin paghandaan, no, ang Pasko. Una, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Immaculada Conception. Doon pa lang, inihanda na tayo ng Mahal na Birhen sa Pasko. Sa magitan pagiging dalisay, tulad niya, Immaculada, malayo sa anumang kasalanan o dungis ng kasalanan. No? At pinapayuhan tayo ng Mahal na Birhen na laging manatili sa Panginoon upang hindi tayo mapariwara. No? Manatiling dalisay at karapat-dapat sa mga biyaya ng Diyos. Immaculada Conception. Tapos, anong kasunod? No? Yung Our Lady of Guadalupe. No? Disyembre din yan, di ba? Tinuturuan tayo ng Mahal na Birhen na nariyan siya, na handang tumulong sa atin. No? Kumbaga, parang Boy Scout o Girl Scout ang Mahal na Birhen na bilang ina, kung may pangangailangan tayo, sabihin lang sa Kanya at tutugunan niya yung ating pangangailangan. No? Sapagkat nariyan yung anak ni Maria na si Jesus na tutulong sa ating lahat. Tapos, ano pa? Our Lady of Loreto. No? Pagkasunod nun, ilang araw lang. No? And then, Simbang Gabi. At alam naman natin sa Simbang Gabi, 9 na araw na nobenaryong misa alang-alang sa ating Mahal na Birheng Maria. Di ba? In honor of the Blessed Mother. That's why we have Simbang Gabi. Sapagkat kung papaanong 9 na buwan na inihahanda ni Maria yung kanyang anak sa kanyang sinapupunan bago iluwal, ganun din naman tayo nung Simbang Gabi. 9 din. 9 na araw na paghahanda bago sumapit ang pagsilang ng Panginoon sa Pasko. Kaya maraming aral ang binibigay sa atin ng Simbang Gabi sa tulong na Mahal na Ina bilang ating gabay, bilang ating huwaran. Maria, salamin ng katwiran. Hindi lang yon, di ba? Nariyan yung Holy Family kasama si Maria. No? Malaki ang naging papel niya doon. And then, sa unang araw ng bagong taon, yun agad ang bungad sa atin, si Maria, Ina ng Diyos. Kaya, para bagang sinasabi sa ating simbahan, no? Sinasabi ng simbahan sa atin na sa ating pagsisimula, sa inyong pagsisimula ng bagong taon, tunghayan ninyo si Maria bilang inyong gabay, bilang inyong huwaran sa pagsisimula ng bagong taon. Sapagkat kung magkakagayon, hindi kayo maliligaw ng landas. Sapagkat ang debosyon kay Maria, no, kung meron tayong malalim ang matatag na debosyon, no, siguradong makakarating tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ilalapit niya tayo sa kanyang anak na bagong silang, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang hari ng mga hari. Kaya kita nyo, yung natutunan natin sa ating Ebanghelyo ngayon, na mahabagin, na mapagbigay, na gumagawa ng paraan sa oras ng kagipitan, nariyan si Maria na handang dumamay sa ating lahat. Gamit ang katwiran ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa ating pagninilay, tanungin po natin yung ating mga sarili. Kung ikaw ay kinakalinga ng Diyos, manunong ka rin bang kumalinga o mahabag sa iyong kapwa na nasa kagipitan, na higit na nangangailangan? Lagi po nating tandaan, ang taong laging nananalig sa Diyos ay dinadamayan ng Diyos. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Jesus with Mary, I trust,
in you. Amen.